a no from us. Kaya ang ganda ng kanyang pagpapakilala nung sinabi niya kay Moses, pag tinanong ka kung sino ako, tell them, I am who am. Ano yun? Ang Diyos na mananatiling tapat, ang Diyos na naandito pa rin para sa inyo, ang Diyos na sa inyo'y patuloy na magliligtas, ang Diyos na kahit na kayo'y magkakasala, handa para kayong tanggapin. A God who will constantly be there for you as a God of everlasting chances. Hanggang sa may pagkakataon at ika'y bumalik sa Kanya, this God will embrace you in His forgiveness. Alam nyo, ito pa experience ko. Ang Diyos gagawan at gagawan ng pamamaraan na tayo mailigtas sa pagkakasala. Last 2 weeks ago, ako po'y naimbita na mag-officiate ng wedding sa Boracay. Ito huy, yung bata pa siya, ay naging sakristan ko. Pero si Ashley, ang ngayon naka-base na sa New York, at yung Eileen na kanyang naging may bahay, doon din po naka-base. And so they decided, uuwi kami po'y magpapakasal, inayos namin, and the parents agreed na nandito sila, uuwi din yung iba, and they will have the wedding in Boracay. Kinontak ako ng nanay, Father, kayo daw ang mag-o-officiate. O di sige kako, that will be a privilege. Siyempre, iniisip-isip ko, marami silang pupunta, si Father Mario bibigyan ng isang kwarto, siguro baka may kasama pa ako, okay lang sa akin, walang problema. Nang dumating ko kami sa Boracay, sapagkat nagmaisa po ako, pagkatapos ng Sunday Mass dito, nung hapon, takbo ka agad ako doon. Pagdating ko roon, Diyos ko, yung binigay sa akin, hindi kwarto. Halos isang bahay. Sobrang laki. Pagpasok ko pa lang, yung kanya pong lamesa, dining table, good for 6, nakaset up na. Tapos, daming kwarto. Mayroon ako aking veranda, may special rooms ako. Sabi ko, sayang. Kawawa naman kako yung mga kapatid kong parang hindi pa nakarating. Kung alam ko lang, sana isinama ko na. Hindi ko naman akalain na yun ang ibibigay sa akin. Nung gabi na, at naandun ako sa kwarto ko, nag-iisa ako, sabi ko, parang naman nakakalungkot dito. Nag-iisa ako. Eto na ang demonyo. Alam mo naman ang demonyo, nag-aantay lang yan ng pagkakataon eh. Father Mario, nag-iisa ka. Nakakalungkot naman. Boracay to. This is a fun place. Para namang hindi magandang palampasin mo to. Pagkakataon mo to. Lumakad ka doon sa beach. Marami kang mahahatak. Marami kang makakausap. Iuwi mo rito. Wala namang nakakakilala sa iyo. Pwedeng pwede. Makalusot ka man lamang. Tuloy mo na. Nasa isipan ko yun. Pero si Lord talaga ang galing. Biglang nakita ko wala akong remote para sa television. So lumabas ako, tinawag ko yung in charge doon. Sabi ko, remote po. Sige po, kinuntak ko sa telepono, darating po yung remote. Pagdating, kumatok sa pintuan yung bata. Pagbukas nung young man, tinignan ako tang sabi, good evening, sir. Yung remote po ninyo. Tapos sabay tinignan, di po ba pari kayo? Bakit mo nasabi yan? Sir, pinanonood ko po kayo, Father, sa television. Ang sabi ko, goodbye ang temptation. May bantay na ako. Hindi na ako pwedeng magwala. Ang galing naman ni Lord, kako talagang si Lord, na hindi ka maka-first base. Close guarding itong Diyos na to. This God loves us so. He would not like us to fall into anything that in the end will be our destruction. Ang problema tayo. Because sometimes ayaw nating mag-let go. And even as the Lord constantly invites us to a life that is renewed, totoo lang, napakahirap sometimes na bumitiw sa isang buhay na dating hindi maayos. Naalaala ko tuloy ito. Isang mama, naging sobrang lasinggero, nagkasira-sira ang buhay, hanggang sa finally yung kanyang asawa, hindi na siya makakayanan, sapagkat talagang yung buong pamilya nasira-sira na dahil sa kanya. And so the wife and the children nag-usap-usap and talked and said, enough is enough. And that day,
nang umuwi siya, aba na andun na sa harapan ng kanyang pintuan ang kanyang mga maleta. Hinarap siya ng asawa at ang sabi sa kanya, nandun din ang mga anak. Sa araw na ito, hindi na po kayo pwedeng pumasok sa bahay na ito. At ang sinabi sa kanya, hindi na po kayo pinapayagang makaakyat dito. Nako, talagang yung mama, hindi malaman kung anong gagawin. Nagwala man siya, yet nagpupumilit. Hindi po kayo pwede rito. Nasisira po ang buhay namin dahil sa inyo. So lumabas yung mama na andun sa harapan ng bahay, andun nakatitig, hindi makapasok. Tapos galit na galit sa sarili. Nakita yung mga bote ng mga iniinom niya. Na doon na lamang pinagtatatapon sa labas ng pader ng bahay. Kumuha siya ng isa. Tapos tinapon at binasag at ang sabi, ikaw ang kadahilanan kung bakit nagkasira-sira ang aking buhay. Kumuha pa siya ng isa. Binasag ulit. Ikaw ang kadahilanan kung bakit ako ngayon nawawalan ng pamilya. Kumuha pa siya ng isang boteng walang laman. Tinasag at sinabi, ikaw ang kadahilanan kung bakit nagkakasakit ako. Kumuha pa siya ng isa, binasag, ikaw ang kadahilanan kung bakit ako nawala ng trabaho. Tapos may pinulot siya. Pagtingin niya, aba, may laman. Hindi pa pala nabubuksan. Dahan-dahan niyang ibinaba at sinabi, kaibigan, tabi-tabi ka muna. Hindi ka kasama rito. Hanggang sa hindi tayo pwedeng bumitiw, the painful sin, the scenario of destruction will continue. Tama si San Agustin. Nang minsang sinabi niya, many times the Lord, this I am, was inviting him, magbago ka na Agustin. May kinabukasan ka, may plano ako para sa iyo. And yet Augustine would say, yes, Lord, but not yet. Sige, Lord. Pero wag muna, ha? Wag muna. Bakit? Sa takot niya, dugtong ni San Agustin, lest in having you, I will have nothing else besides. Ganun lang yun. Pag oras na dinesisyon mo, talagang dapat talikuran mo at putulin ang mga tanikala ng kasalanang nakatali sa iyo. Hindi pa pwede ang delay. Tuloy yung isang mama, napasok naman sa sugal. Talagang ang buong negosyo nawala na. Nagkautang-utang na. And then one day nagdesisyon siya. Sige Lord, sa araw na to, magdidesisyon ako. Talagang hindi na ako magsusugal. Ngayong gabi na lang Lord, ang last. Ayaw pa rin bumitiw, ano? Mga kapatid, brothers and sisters, this God will be a God of compassion and mercy. Mag-aantay siya, but He warns us. Darating ang araw, totoo, katulad ng parabola ng fig tree. 3 years pinagtiyagaan ng may-ari. Pabalik-balik tinitignan kung ito ba'y magbubunga o hindi. And every 3 years, and every time sa 3 taong iyon, there was nothing and the fruit. Plano niya, tapyasin na, tigpasin na. Walang silbi. Ginagamit lamang ang lupa na hindi nagbubunga. And yet, the gardener pleaded, pagbigyan niyo pa po, baka next year ay pwede nang magbunga. Brothers and sisters, the season of Lent is an invitation. Magbunga ka na. Why? Because darating din ang araw na sa iyong pagmamatigas sa baluktot na pamamaraan, the Lord may have to decide that justice will come. There is a beautiful statement na natanggap ko. It's a good statement for all of us. At ito po yun. We will learn a lot from the mistakes of the past. We will learn a lot from the sins of the past if we only can stop denying them. Ang tunay na pagbabago nag-uumpisa sa pagtanggap na tayo nagkakamalit, nagkakasala. At sa lakas ng kalooban na humingi ng kapatawaran at ipagpatuloy ang ating landas sa tamang pamamaraan. The God I am promises to be there for us. The God I am who cares and who loves will be there to welcome us back. Only and only when we acknowledge our sinfulness
and